Hello everyone! Welcome to my channel, Giselle C Vlogs. And ang topic natin for today is kung paano mag-recharge ng coins sa Binance papunta sa Popo app. Kung bago pa lamang po kayo dito sa aking channel, please watch, subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa aking mga latest video. Simulan na natin! Simulan na natin. Bago tayo magpunta sa ating Binance, punta muna tayo dito sa ating Popo. And after that is dito tayo sa dashboard. Kung saan mo gustong ilagay yung coins na i-recharge mo from Binance, pwedeng dito sa coins trading or pwedeng dito sa coins trading or pwede ring dito sa yung personal use coins. Okay? Bago yan, kuhanin muna natin yung contract address ng ating USDT. Since agent account to at gusto ko yung coins na i-recharge ko is dito sa coins trading ko dadalhin. Again, kapag ikaw ay isang host or member, wala kang coins trading kundi ito lamang pong coins na nasa taas ang pwede. So, dyan nyo kukuhanin ang inyong contract address. Take note, ang ating contract address, may mga sarili-sarili po tayo dyan sa bawat account na ginagamit natin. So, there you go. Punta tayo sa ating coins trading. Then, click natin ang top up, USDT. And then, i-copy natin yung contract address. And wag nyo kakalimutan ang chain na USDT TRC20. Wag nyo kakalimutan yan na. And then, i-copy natin tong contract address. Ayan. Permanently valid. Yan ang sinasabi. Permanently valid. So, ibig sabihin, sarili natin yan at permanente yan. So, copy natin. Oh, there you go. And then, punta tayo sa ating Binance. Okay. Again, bago kayo mag-recharge, dapat may laman or may fund ang ating Binance. Okay? So, nakikita nyo, meron laman yan. Punta tayo sa wallet. And then, spot. Okay? And then, i-click natin tong USDT. As you can see, yung USDT lang ang may laman. So, yun nga lang po ang gagamitin natin. So, click natin yung USDT. So, ang balak ko na i-withdraw is 10 lang. So, i-click natin tong withdrawal. Then, send via crypto network. And then, nakalagay dyan yung address, yung galing doon sa ating Popo account na kinapi natin. So, i-paste natin dito. So, yan. And then, yung sinasabi ko kanina, natatandaan nyo yung chain network. So, ang chain network niyan is TRC20. Okay? Ang nakikita nyo dito, nakalagay dyan, pag magwi-withdraw kayo is minimum 10. So, pwedeng 10 or pwedeng 11 kasi meron po siyang network fee na 1 USDT. So, para kumpleto po ang ating recharge, gagawin ko po siyang 11. So, as you can see, ang receive amount ko ay 10 USDT lang and ang network fee is 1 USDT. Okay, and then click withdraw. There you go. I-double check natin kung tama po ang ating mga pinindot. Okay, and then confirm. So, may passkey yan. So, hindi tayo basta-basta makaka-withdraw nang wala po ang mga security natin. Security passkey. So, ayan. Okay. Processing po ang withdrawal. So, hintayin po natin yan. View history natin. Yan. Hintayin po natin yan hanggang sa mag-green na siya. Okay? At nakalagay dyan completed. Okay, after 1 minute, ayan, completed na siya. Lagi ko siyang ginaganyan, nire-refresh. Kaya na completed na siya. 1 minute ang hinintay natin. So, i-check na natin yung ating Popo kung pumasok na po yung ating recharge. So, punta tayo dito. So, ayan ha. I-click ko yung coins trading kasi dito ako nag-recharge sa coins trading. Pero kung dun kayo sa personal use nyo or kayo ay member or host, dun nyo i-check ang inyong
mga coins kung pumasok. Again, hindi basta-basta papasok yan. Kailangan kasi ng refresh. So, click natin tong coins trading. So, as you can see, wala pa. Hindi siya pumapasok pa. So, i-click natin tong top up. Then, USDT. And then, i-click natin ang credit immediately. So, yan ang kiklik natin. Hindi yung sinasabi ng iba na wala namang pumasok. Siyempre, kailangan nyong i-refresh ang inyong account. So, credit immediately. Yan. And then, i-back nyo. And then, pumasok ulit kayo dyan sa inyong coins trading. And there you go. Pumasok ng aking recharge. Sinabi ko nga kanina, ang ni-recharge ko kanina is 11. And then, ang ating fee is 1 USDT. So, 10 na lang. Ang equivalent ng ating USDT na 10 is 99,000 coins. Kasi ang isang USDT is 9,900. And that's it for today's tutorial. Sana nag-enjoy kayo at may natutunan kayo. At kung bago pa lamang ulit kayo sa aking channel, please don't forget to subscribe, like, and share, and press the notification bell para updated kayo sa mga latest video. At kung meron kayong request na gusto nyong gawa ng tutorial, kung kaya ko, gagawin ko. Thank you. God bless.